Bago natin simulan yung lesson sa Gen Chem 1, alamin muna natin bakit ba mahalagang pag-aralan ang chemistry ng mga STEM students. So, titingnan natin dito yung importance ng chemistry sa iba't ibang field, yung mga chemistry-related careers, i-define din natin ang chemistry at yung mga major branches of chemistry. Una, mahalaga ang chemistry sa agriculture, yung pag-alam ng soil composition, yung pH level, yung nutrient content ng soil. Importante yun para sa pagpili ng lupa na pinakamagandang pagtaniman o kaya yung pagpili ng fertilizer. Yung maging pag-develop ng mga pesticides at herbicides, involve ang chemistry doon. So sinisigurado ng chemistry na effective, safe at hindi nakakasira sa kalikasan itong mga chemicals na ito. At kahit sa preservation techniques ng mga crop, yung paggamit ng chemicals na may kakayanan na i-extend yung shelf life ng mga harvest, involved syempre ang chemistry doon. Pangalawa, syempre sa medicine, importante ang chemistry. Yung mga medical chemists, sila yung nakakaalam ng chemical structures, chemical reactions, ng mga compounds na i-develop nila para maging effective na gamot. Kasama dito yung pag-minimize ng side effects ng mga pharmaceutical drugs. Maging sa lab testing, di ba? Kapag nagpapakuha tayo ng dugo, nag-undergo yan ng analysis, diagnosis, minsan monitoring, at maging yung pag-alam ng tamang dosage ng gamot, yung tamang pag-inom ng gamot, kasama ang chemistry dyan. Lahat yan dumadaan sa chemistry. Okay? Pangatlo, sa water treatment and safety, tandaan natin na may safe na tubig tayong iniinom dahil sa chemistry. O bakit? Dumadaan ng tubig sa water purification para tanggalin yung mga bacteria, viruses, tsaka iba't ibang chemicals na maaaring present dun sa tubig na hindi na safe. At maraming processes yung purification, hindi lang yan isang proseso. At isa doon yung tinatawag nating disinfection, no? Kung saan gumagamit ng iba't ibang mga chemicals like chlorine, yan mga disinfecting chemical. At yung pag-adjust ng pH ng tubig, involve ang chemistry dyan. Mahalaga yan kasi kailangan safe yung pH level ng tubig para masabing safe siya para sa consumption. Yung desalination, yung pag-convert ng seawater to fresh water, syempre chemistry pa rin yun. Tapos maraming water quality parameters ang binabantayan. Actually, meron tayong water quality guidelines dito sa Pilipinas kung saan dapat nasa tamang concentration lang yung mga iba't ibang chemicals, no, na maaaring present doon sa tubig. Marami pa syempre yung importance ang chemistry. Kung iisa-isahin natin, mauubusan tayo ng oras. So ngayon, ano naman ang ginagawa ng isang chemist? Chemists do lab works, analysis, and experiments that contribute to scientific and technological advancements. Kaya nga kapag chemistry ang napapag-usapan natin, parang taong naka-lab gown na nasa laboratory, yung unang papasok sa isip natin no? Sa lab kasi nangyayari yung mga experiments, analysis. Halimbawa, yung pag-synthesize ng mga drug candidates tulad ng pandemic. Iba't ibang brand ng vaccine ang kailangang sumailalim sa matinding at masusing trials. No? Sa lab din, ina-analyze yung safety ng water samples, lalo na kapag sa mga polluted na bodies of water, sa mga polluted rivers, kumukuha sila ng water sample, ina-analyze sa laboratory. No? Ito naman yung chemistry-related careers. Agriculturist, chemistry teacher, syempre, dietitian, materials engineer, pharmacist, at marami pang iba. Sa buong Gen Chem natin, makikita natin kung paano applicable ang chemistry sa mga fields na yan. At ano pa ba? Halimbawa pa sa forensic chemistry, forensic chemist, no? Kung interest ninyo ang pag-solve ng mga cases sa mga crime scenes, sa cosmetics, no? May mga cosmetic chemists tayo at marami pang iba. At bago natin tingnan yung major fields ng chemistry, i-define muna natin ano ang chemistry. Chemistry is the study of matter, its composition, structure, properties, and processes, and the energy changes that accompany these processes. Alam natin, matter exists at solid, liquid, gas, plasma, at inaaral sa chemistry yung characteristics nitong mga phases of matter. Composition, kasama dyan yung madadaanan natin yan sa Gen Chem 1. Structure, Gen Chem 1 din. Dito papasok yung atomic and molecular structure of matter. Sa properties naman, may iba't ibang properties of matter. Pwedeng physical, pwedeng chemical. Lahat yan na aralin natin sa Gen Chem 1. Pati processes, lalo na yung phase changes or yung solid to liquid, liquid to gas, etc. Yung mga transition na yan,
aaralin natin sa chemistry. At panghuli, yung energy changes, titingnan natin yung participation ng energy sa mga chemical reactions and processes. Ito na tayo sa last part, yung branches of chemistry. Sa organic chem, yung structure, properties, composition, reaction, synthesis ng carbon-containing compounds. Inaaral yan. Tawag natin dun sa mga compounds na yan, mga organic compounds. Okay? Hindi kasama dito yung carbon dioxide, carbon monoxide, hindi kasama yun sa organic chem. Hindi sila yung major interest. Okay? Sa inorganic chem naman, mga non-carbon based compounds like yung metals and minerals, sakop dyan yung sa ceramics, no? Sa application part na yon. Sa biochemistry naman, pinapag-aralan dito yung mga chemical processes and substances sa mga living organisms, pati yung biological molecules like proteins, nucleic acids, lipids, carbohydrates, and as far as I know, naaral natin ito noong grade 10. Itong mga macromolecules na ito. No? Sa analytical chem naman, qualitative and quantitative analysis of substances. Kasama yung components and concentrations. No, inaaral yan. Ang analytical chem, medyo heavy siya sa lab work kasi maraming analytical techniques, analytical chemistry techniques na ginagawa doon like yung chromatography na gagawin natin dito sa Gen Chem 1. Sa analytical chem din papasok yung environmental monitoring, forensic science, yan. At finally, physical chem. Dito yung pag-aaral ng physical properties and behavior of matter. No? Sounds simple, pero tingnan natin kung simple ba talaga ang physical chem. Kasi may emphasis dito yung participation ng energy. Dito pinapalalim yung pag-aaral ng phase transitions or yung from solid to liquid, etc. Okay? At yan ang intro natin sa Gen Chem 1. Sa susunod na lesson, scientific measurements naman tayo. Salamat!